Tila tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng isang pinahintong proyekto sa C6 portion ng Laguna de Bay sa Taguig City. Una na itong nasita bilang reclamation site na disguised as a flood control project. At ang mga kontraktor na tuklasan ng Billionario News Channel na kasama sa mga iniimbestigahan ngayon dahil sa flood control scandal. Kabilang si Siomai King founder Jonathan So. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng proyektong Improvement of Laguna Lakeshore Area sa Barangay Lower Bicutan sa Taguig City. Nahahati ang proyekto sa 2 phases na nagkakahalaga ng 94 million pesos per contract. Ang naturang projects classified bilang flood control ayon sa transparency portal ng DPWH. Pero imbis na typical flood walls, isang malawak na lupain ang tumambad sa aming team nang bisitahin namin ang construction site. Kita ang mga construction equipment at backhoe na nagtatambak ng lupa sa paligid. Sa isang ulat ng philstar.com, ipinakita ang tila isang apparent reclamation sa lugar mula 2021 hanggang 2025 sa pamamagitan ng satellite imaging. Bawal ang kahit na anong uri ng reclamation sa Laguna de Bay, ayon sa Philippine Reclamation Authority at Laguna Lake Development Authority. Kaya laking gulat ni LLDA General Manager Leopoldo Parumog nang isang guni namin sa kanya ang ulat at malamang may nagaganap pa ring construction work sa lugar. That I have to check now. Pwede kong papuntahan yan kahit bukas. Kasi baka yung flood control, yung nahuhukay nila, ginagamit nilang pang-reclaim, yun ang dapat bawalin. Kaya kung may nakikita kayo naghuhukay, baka naman hindi nire-reclaim, kundi tinatanggal doon sa flood control. That's what we have to check to verify. Ayon kay Parumog, October 2025 pa lang, sumulat na ang LLDA sa lokal na pamahalaan ng Taguig City para ipahinto ang kahit na anong reclamation activities na nagaganap sa C6 portion ng Laguna de Bay. Una na rin kasing nasita ng DENR ang ilang DPWH construction works sa kahabaan ng C6 na disguised umano bilang flood control project. Bagaman na agad nilang ipinag-utos ang pagpahinto sa nasabing proyekto, hindi kailanman sumagot ang LGU ayon kay Parumog. Sumulat na nga ako, sumulat na pati yung Philippine Reclamation Agency, sumulat na rin sa Office ni Mayor na stop further yun naman ang aking sabi, iayos natin. Kahit yung sa staff ni Senator Cayetano, pakisabi na lang na makausap ko yung mayor o city engineer ng Taguig. Maitama naman po natin yung documentation na hindi naman sabihin kapabayaan namin yung lahat. So ako mismo nakita ko. At during that time, naggamit pa ako ng drone. Wala namang naka-stop naman. Ayon sa datos ng DPWH, joint venture ng CoreCheck Construction at Top Notch Catalyst Builders ang naturang mga proyekto. Isa ang Top Notch sa mga kumpanyang nahaharap ngayon sa patong-patong na corruption cases dahil sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kadikit ng anomalya sa Top Notch ang ilang malalaking pangalan tulad ng BGC Boys, ang negosyanteng si Jonathan Payawal So at ang kumpanyang link sa kanyang pamilya na One Frame Construction ayon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Sa pagsusuri ng Billionario News Channel, tila konektado rin kay So at sa kanyang pamilya ang kumpanyang CoreCheck Construction, naka-joint venture ng Top Notch sa Laguna Lake Improvement Project. Base sa datos ng DPWH, mayroong 36 contracts ang CoreCheck sa Bataan, Bulacan at Metro Manila na awarded lahat sa kanila noong 2025 lang. Wala ni isang exclusive project sa 36 contracts na ito at joint venture lahat kasama ang Top Notch o di kaya ang One Frame. Kung titingnan din ng General Information Sheet ng CoreCheck, listed bilang president ng isang Carla P. Angeles na may exact same address kay Giancarlo Payawal Galang at isang Diomedes P. Angeles na siya namang listed owners ng One Frame. Matatanda ang nagpataw ng freeze order ang Court of Appeals alinsunod sa petisyon ng AMLAC sa assets ni Jonathan Payawal So, Giancarlo Payawal Galang at ilan pang personalidad. Nakadikit na mga anomalyang kinasasangkutan ng Top Notch Builders. Kabilang na riyan ang umano'y misuse of government funds at money laundering. Sinusubukan pa ng Billionario News Channel na kunin ang panig ng CoreCheck Construction at ng DPWH hinggil sa issue, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Ayon kay LLDA General Manager Parumog, magsasagawa na ng isang inspeksyon ang kanilang Shoreline Management Office sa lugar para formal na maberipika kung reclamation project talaga ang isinasagawa sa bahaging ito ng Laguna de Bay. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Manatiling
nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.